Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Tayo po ay dumating na naman po sa oras ng pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At sa ating pong gagawing pagtalakay ng salita ng Panginoon, minsan pa ituon po natin ang ating puso't pag-iisip sa banal na panukala ng ating Panginoon. At ating pong makakasama sa ating pagtalakay nito, si Pastor Elioma. Welcome, Pastor, sa ating programa. Salamat na maaari nating talakaying muli ang ikatlong paksa sa ating leksyon sa aklat ng Jeremias, Pastor. Ang ating pong leksyon ngayon na nasa ikatlo, at ito po'y pinamagatang ang huling 5 hari ng Huda. Sa pamamagitan po ng huling 5 mga hari nito, makita natin ang karanasan ng Israel kung paano po sila ay naakay sa kapahamakan. At sa pamamagitan ng kanilang karanasan ay matuto tayo ng mahalagang mga leksyon na tayo po ay mapabuti sa ating mga kabuhayang spiritual. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay dadako sa ating panalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Elioma. Tayo po ay manalangin. Maibiging Diyos na nasa mga langit, sa oras na ito, muli kaming magbubuklat ng inyong mga banal na salita. Nais naming ang banal na Espiritu na siyang kumasi ng inyong mga salita, ang siyang magbigay ng kaalaman sa bawat isa sa amin. Nawa aming maintindihan ang inyong banal na panukala sa aming mga buhay. Aming tatalakayin ang kabuhayan ng mga pangulo ng Huda bago ito sirain at kubkubin ng bansang Babylonia. Nawa maunawaan namin, Panginoon, kung bakit nyo pinahihintulutan na mayroong kung minsan dumarating na mga kahirapan at pagsubok sa aming mga buhay. Nawa makita namin at maihambing ang aming mga personal na mga karanasan sa mga nakalipas na mga kasaysayan ng inyong bayan. Sapagkat tinihiling namin ito sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pastor, sa ating pong pag-aaral ng leksyon ay binanggit ang huling 5 mga hari na naging hari ng Israel bago ang tuluyan nitong pagkaakay sa pagkabihag patungo sa Babylonia. Paano mo nakita na mahalaga na ito ating malaman at maunawaan, itong karanasang ito ng Israel? Sa aklat ni Jeremias ay binanggit niya ang mga haring ito sapagkat sila'y bahagi ng maaring nagpalubha ng sitwasyon sa pagkabihag nila. Kaya nga kung ang Pangulo ay hindi tama ang kanyang mga ginagawa, ang mga tagasunod ay hindi pwedeng mas improve kaysa sa kanila, kundi susunod din sila dito. Ito yung isang bagay na daas nating makita natin sa pag-aaral na ito. Pastor, ang bansang Israel, nung una itong tinawag ng Panginoon, ay pinanukala ba niya na talagang magkaroon ng mga hari, magkaroon ng hari ang bansang Israel? Kasi nung unang pasimula ay mga propeta lang naman na nangangasiwa. Di ba, si Propeta Samuel, siya yung nangangasiwa sa bansang Israel. Pero dumating ang kalagayang nakigaya na rin sila, kagaya ng mga kapalibutan nilang mga bansa na may mga hari. So, pinili nilang magkaroon na ng hari. Pero ito ba ay panukala talaga ng Panginoon? Maganda'y pabayaan natin ang banal na kasulatan, ang sumagot, Pastor, kasi ang katanungan ay, ito ba'y panukala ng Diyos? Siya ba ang may kagustuhan nito o ang tao ang may kagustuhan? Sa tala ng una Samuel, Pastor, ang kabanata ay 8. 1 Samuel, kabanata ay 8 at ang talata ay 5 hanggang 9. Narito ang tala ng banal na kasulatan tungkol sa paksang ating pinag-uusapan. Okay. Ganito mo ika. At kanilang sinabi sa kaniya, narito, ikaw ay matanda na, at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon ngay lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit hindi minabuti ni Samuel nang kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang tinatakwil, kundi itinakwil nila ako upang huwag akong maghari sa kanila. Ayon sa lahat na gawaan na kanilang ginawa mula ng araw na iahon ko sila mula sa Ehipto hanggang sa araw nito, sa kanilang pag-iiwan sa akin at paglilingkod sa ibang mga Diyos, ay gayon ang ginagawa nila sa iyo. Ngayon ngay dinggin mo ang kanilang tinig. Gayon may tatanggi kang mainam sa kanila at ipakikilala mo sa kanila ang paraan ng hari na maghahari sa kanila. Narito ang tala ng banal na kasulatan na sa panahon ni Samuel, ang propetang Samuel, kagaya ng iyong nabanggit kanina, Pastor, ay
ang mga tao, nung makita nilang tumatanda na siya at ang kanyang mga anak ay hindi rin tama ang kanilang mga ginagawa, ay nag-demand na sila ay pilian ni Samuel ng isang hari na kagaya ng mga nangunguna sa mga kalugnog bayan at mga nasyon sa kanilang kapaligiran. At dahil dito, yung panukalang orihinal ng Diyos na sila ay directly under God, yung tiyatawag nating theocracy, yung sila ay pinamumunuan na ang Diyos ang kanilang hari at siya ang nangunguna pag sila may mga kaaway at may mga dapat silang suliraning harapin, ay ang sabi dito ay itinakwil nila at tinalikuran ng Panginoon dahil mas gusto nila na magkaroon ng mga tao na mangunguna sa kanila bilang mga hari. Ibig sabihin eh, hindi talaga ito ang panukala ng Diyos, kundi ito yung kahilingan lang ng mga tao dahil ito yung kanilang nakikitang karansan ng iba't ibang mga bansa sa kanilang kapaligiran na meron silang kanilang hari. Pero hindi panukala ng Panginoon kasi nakita rin ng Diyos na maaaring ang mga haring ito ay umakay din nga sa palayo sa Diyos, kagaya ng ating pag-aaralan ngayon. Dito sa huling 5 mga hari na inaakay talaga ang Israel sa kapahamakan. Pastor, sino ba itong mga 5 mga hari nito? At maaari bang tingnan natin ang kanilang mga ginawang pangangasiwa o anong mabuti ba o masama sa kanilang mga ginawa? Ay maganda ibaybayin natin, Pastor, at basahin natin. Medyo mahirap sa Tagalog yung kanilang mga pangalan. Pero ating babaybayin at titingnan. Now, pansinin natin na bago tayo pumunta rito sa 5 haring ito, ang unang 3 hari sa bansang Israel na nagkakaisa pa noon ay si Saul, si David, at saka si Solomon. Nagkaroon ng paghahati ang kaharian ng yung United Kingdom, yung Israel na buo, noong panahon ni Solomon na siya ay magpataw ng matataas na mga buwis, naghimagsik yung 10 tribo at sila ay nag-form ng kanilang sariling bansa na nag-elect din sila ng kanilang sariling hari. At yung Huda, ito yung ating tinatalakay. Yung 2 tribo mula kay Israel, ito yung humiwalay. Yung 10 tribo, yun yung nasa Northern Kingdom, ito yung Southern Kingdom. Pero hindi ito sa panahon ni Solomon, ito sa panahon ng kanyang sumunod na Sumunod naging anak. na. Yan. At ito, napansin natin na si Solomon ay nagkaroon siya ng mga asawang mga di mananampalataya sa tunay na Diyos, na nagdala ng paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Dito pumasok yung paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Kagaya ng sinabi mo na ang mga leader ay tinitingnan ng mga tao dahil ito yung pinahintulutan niya sa kanyang kapanahunan, ay tinanggap ng mga tao ito at sila'y nanambahan at nagtayo ng mga groto at mga kung ano-ano pa para sa bayan ng Diyos. At yung mga sumunod na mga hari ng Huda at saka ng Northern Kingdom, papansin natin lahat ng hari sa Northern Kingdom ay mga masasamang hari. Yung sa Huda, merong mga pailan-ilan na mga mabubuting hari. At isa doon ay yung si Hosias na ating babaybayin. Now, basahin natin, Pastor, sa Ikalawang Hari, 22:2. Ikalawang Hari, 22:2. Narito yung Ika-16 na hari. Siya yung 16 na hari eh. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon at lumakad sa buong lakad ni David na kanyang magulang at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Maganda yung description nito dahil doon sa 5 huling hari, itong si Hosias ay lumakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Ito yung uniqueness niya. Pero yung anak niya, yung kanyang mga apo na sumunod, na naghari, hanggang doon sa huling haring inilagay na si Sedekias, ay hindi na sila sumunod ng mabuti sa Panginoon. Ito yung masaklap na mga karanasan na ating mapapansin sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. So sa masasabi ay itong huling 4 ang siyang talagang nag-akay. Bagamat may binabanggit din sa banal na kasulatan kasi itong sinundan ni Hosias ay talagang gumawa ng napakasama sa Israel. Tama yun. Pero dahil ang sumunod na hari sa Hosias, ay matuwid ang kanyang relasyon sa Panginoon, nabawi niya at napabuti ang bansang Israel. Nagkaroon ng revival at reformation nung panahong ito dahil yung mga maling gawa na ginagawa nila, ibinalik nitong haring ito dun sa tamang daan ng pagsunod sa Panginoon. Okay, so paano pinamahalaan nitong si Hosias ang bansang Israel na sila'y naibalik sa Panginoon? Now, pansinin natin, Pastor, dito sa Segundo Kronikas. Ating baybayin ang tala ng Segundo Kronikas. Ang kabanata ay 34.
at ang talata ay 31. Ganitong wika. At ang hari ay tumayo sa kanyang dako at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kanyang mga utos at ang kanyang mga patutuo at ang kanyang mga palatuntunan ng buong puso niya at ng buong kaluluwa niya upang tuparin ang mga salita ng tipan na nasusulat sa aklat nito. Dito, Pastor, ay makikita natin na si Hoseas nagkaroon ng paninindigan na gawin ang dalawang bagay. Ito yung naging susi sa kanyang reformation and revival na nangyari sa bansang Huda. Una, tinanggal niya yung paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Pinagiba niya, sinira niya yung mga groto at mga altar na iniaalay nila para doon sa mga Diyos-Diyusan ng mga kanugnog na yon. At hindi lamang yon, ay kanyang itinalaga ang pag-aaral at pagbasa ng aklat ng Panginoon. Yung mga sulat ni Moses, ito yung available na bahagi ng Biblia na nasa kanila na salita ng Panginoon. Ibig sabihin ay ginawa niya ang pagkakaiba ng pangangasiwa kaysa doon sa kanyang ama. Ibig sabihin dito hindi nangangahulugan at masama yung nauna, ay masama na rin susunod. Tama yon. At dito makita natin na may kapangyarihan pumili talaga ang tao. So ang isang leader ay hindi siguro dapat ikatwira natin, ay masama kasi yung impluensya ng aking magulang, kaya masama na rin ang aking ginagawa ngayon. So malino natin makita rito, may kapangyarihan pumili. At si Haring Hoseas, pinili niya ang gawin ang tama sa harapan ng Panginoon. Tama yon. At yun ay personal niyang kapasyahan. Bagamat siya'y nagsimula na isang bata. Napakaganda nito eh. 8 taon lamang siya nung magpasimula siyang maghari eh. Pero dun sa kanyang batang kaisipan, ay inuna niya ang Panginoon at nakita niya na masama yung paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. At ikalawa, ay bahagi dapat ng pang-araw-araw na buhay, yung pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. At doon masusumpungan natin yung tamang daan na dapat nating sundin. So, ibig sabihin dito ay ipinakita ni Hoseas ang tamang reformasyon na ito'y magpasimula sa tamang relasyon sa Diyos o paghanap sa Diyos, ang paghanap ng kanyang kalooban, at yung mga bagay na inaakay ang tao palayo sa Diyos ay kanyang tinanggal. Kagaya nun, nagtayo ang yung kanyang amang hari ay nagtayo ng maraming mga lugar na yung high places na tinatawag na naakay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita, pero ang lahat ng yun ay kanyang pinasira, kanyang pinatanggal bilang bahagi ng kanyang reformasyon. Pastor, sa ating panahon naman kaya ngayon ay paano natin makikita o maisasagawa rin yung reformasyon na kung bibigyan natin aplikasyon yung ginawang ito ni Hoseas? Ang unang-una ay nagsisimula sa kapasyahan yon. Purpose, kagaya nga doon sa terminolohiya sa aklat ng Daniel ay he purpose in his heart. Kanya talagang may layunin tayo. Meron tayong talagang intention na gawin ito, na ito yung tama at sumunod sa Panginoon. So una, dapat magpasya ang tao. Hindi kung ano yung ginagawa ng karamihan, sunod din tayo. Hindi siya, lahat ng karamihan na ng taon to, gumagawa sila ng hindi tama. Sangayon sa yung binasa natin doon sa Jeremias 5 nung nakaraang pag-aaral. Pero tumayo ang Haring Hoseas at nagkaroon ng kapasyahan na sumunod ng tama, bagamat siya nasa minority. So dito makita rin natin, Pastor, yung kailangan talagang gumawa ng pasya na anumang bagay na alam mo na makapagpapalayo sa iyo sa Diyos, ay pasyahan mo yan na talagang kailangan maalis. Naalala ko, Pastor, ngayon ko lang biglang sumagi sa aking isip, no? Aking binata kasi talagang meron ako yung sa mahalaga rin pasyang ginawa. Ang sabi ko ay, kailangan ko makipaghiwalay dito sapagkat siya hindi ka pananampalataya. Nung ako'y maging mananampalataya, ay siyempre yung aking kasintahan hindi naman mananampalataya, pero nagbigay pa ako mahabang panahon upang maturuan, maisama. Pero bandang huli napansin ko talagang wala sa loob, ay aking sinabi talaga na ako'y may pasyang ginawa na anumang bagay na maaari makapagpalayo sa akin sa Diyos ay handa akong talikuran. Tama yun, Pastor. So, ito siguro isang hamon din na nais kong dalhin sa ating mga taga-subaybay. Anumang mga bagay na inaakala nating mapapalayo tayo sa Diyos o nababaling ang ating pansin mula sa Diyos, ay pasyahan po natin ito'y ating alisin. Kung ang telebisyon ay nagiging hadlang sa ating paglagong spiritual, tanggalin natin. Kung ang sports na ito, ang telebisyon ay maganda, ang sports ay maganda, ang maraming mga bagay na ginagawa ay maganda. Pero kung ang magagandang ito ay inaakay tayo na makalimutan ng Diyos o hindi na mapahalagahan ng Diyos o hindi na natin siya mauna, ay siguro ay anumang bagay na ang prinsipyo ay anumang bagay na
makapagpapahiwalay sa Diyos o makakalimot tayo sa Diyos, tanggalin na natin. Tama yun, Pastor. Oo. Kasi kagaya nga ng sabi ng ating Panginoong Yesus, kung ang ating mata Oho. ay magdadala sa atin ng kapahamakan, ay hindi literal na tanggalin ang mata, kundi ang Oo. ibig sabihin ay bigyan natin ng control ito. Yung ating kamay, dapat kung magdadala ito, yung ating paa sa lugar na hindi mabuti, ay pahintuon natin ito. Oho. Ay itong ginawa ni Haring Hosias ay hindi madaling bagay ito sapagkat alam niya marami siyang makakalaban. Pero ang kanyang inisip ay sa kabuuan ka ay talagang ano ba ang kalooban ng Diyos? Hindi niya sinalang-alang yung ano ba sasabihin ng tao o baka may magalit sa kanya. Para kay Hosias, ano ba ang mahalaga sa paningin ng Diyos? Tama yun. At yun ang higit niyang pinahalagahan, ang pagsunod at pagganap ng kalooban ng Diyos. Kaya nga natala sa banal na kasulatan yung kanyang mabuting impluensya, Pastor. At tingnan natin na yung kanyang pagiging nagpagbibigay ng halimbawa. At siyempre, Pangulo siya eh. Tinitingnan siya. Nang siya gumawa ng ganitong pagbabago, reforma, ay ang mga tao siyempre na-aware. Tingnan natin, yung dating mga haring nauna sa kanya ay masama ang kanilang mga paraan ng paglilingkod. Pero narito ang isang bata na talubatang kabataan na naghahari ay pinasimulan niya ng tama ang kanyang paghahari. Okay, Pastor, tayong lahat ay ako naniniwala, tayong lahat ay leader sa ating sariling kanya-kanyang karapatan. Ikaw bilang isang ama ng tahanan, leader ka. Ikaw bilang isang nakakatandang anak, ikaw ay leader ka rin. Lahat tayo ay sabi natin na leader. Pero ang katanungan ko ay, paano natin ipapahayag ang magandang halimbawa ng pagiging leader kagaya ng ginawa ni Hosias? Nabanggit mo nga, ilang taon si Hosias nang siya 8 taon. nang maging hari? 8 taon. Sa kanyang kabataan ay iniwan niya ang napakagandang halimbawa. Ay siguro higit tayong mas may malinaw na karunungan na gawin natin ang tama upang kung magkagayon, ang mga sumusunod sa atin ay maakay natin sa daan ng Panginoon. Sa talatang 32 at 33 ng Segundo Kronikas, yung kanina na sinimula nating basahin, narito yung halimbawang kanyang ipinakita at ang resulta nito, 32-33 ng Kabanatang 34. Okay, ganito ang wika. At kanyang pinapanayo sa tipan ang lahat na nasumpungan sa Jerusalem at Benjamin. At ginawa ng mga taga-Jerusalem ang ayon sa tipan ng Diyos ng kanilang mga magulang. At inalis ni Hosias ang lahat na karumal-dumal sa lahat ng lupain na ukol sa mga anak ni Israel. At pinapaglingkod ang lahat na nangasumpungan sa Israel upang mangaglingkod nga sa Panginoon nilang Diyos. Lahat ng mga kaarawan niya ay hindi sila nagsihiwalay sa pagsunod sa Panginoon sa Diyos ng kanilang mga magulang. Alam mo, Pastor, mayroong word ditong inulit-ulit kung iyong napansin. Lahat. Oho. Lahat ng tao, lahat ng kanilang kapanahunan, talagang consistent yung kanyang pagpapatupad. Hindi lang yung, okay lang, ngayon kasi simula akong hari, ay nung matatapos na sana, popularity para si muring ma-re-elect, ay makisama ka na. Pero hindi eh. Sa lahat ng panahon, kanyang ipinatupad itong mga ito na kanyang pagbabago na Ibig sabihin kanyang ginawa. talagang naroon yung consistency ng kanyang Consistency. paggawa. Oo. Hindi siya nagbabago o medyo lupay-pay ngayon, medyo malamig ngayon, sa ibang panahon ni mainit naman, kundi dire-diretso talaga ang kanyang reformasyon ay Tama tuloy-tuloy. yun. Kasi mahalaga ito sa isang leader na pagka gusto mo lang yung pulso ng bayan ang iyong masunod para ikaw ay popular, ay hindi eh. Ito'y kanyang ginawa, palitan ninyo ako o hindi, ipapatupad ko yung tama para sa lahat ng tao ay magkaroon ng... Kasi kung ang contrast kasi rito ay doon sa unang mga pag-aaral natin sa Jeremias ay napansin natin na yung mga tao ay lahat na gumagawa na ng hindi tama. Dito naman, pinatupad naman na lahat ay dapat gumawa ng mabuti. Walang exception na kung ikaw ayaw mo, bababayaan na kita. Hindi eh. Pinilit niya at hindi niya punersa, kundi pinilit niya sa magitan ng kanyang halimbawa na ipatupad yung tamang pagsunod sa Diyos. So dito nakita natin ang napakalaking role na ginampanan ng isang leader. Kapag ang isang leader ay talagang nanguna, ay sumusunod ng tao. Kaya lamang ay kapag ang kanyang direksyon ay palayo sa Diyos, ay talaga naakay din ang lubhang karamihan ng tao na sumunod sa Kanya. So napakalaking hamon ito sa atin lahat mga kaibigan, mga taga-subaybay. Sa nating lugar dinadala ang mga tao na tumitingin sa atin bilang leader sa ating sariling tahanan o sa ating iglesia o sa ating ginagalawang komunidad. Anong impluensya ang ating iniiwan sa kanila na sila po ay maakay natin palapit sa Panginoon? So ito po ang isang napakalaking hamon. Meron akong isang napakagandang pastor na nakitang nakasulat. Ang wika ay sa gusto man natin o hindi, ang ating buhay ay impluensya. Sa ikabubuti
o sa ikasasama. Kung ang ating ang ating ginagawang halimbawa ay mabuti, ay maaakay ang tao sa kabanalan at palapit sa Diyos. Pero kung ang ginagawa rin natin ng impluensya ay hindi maganda, ay naaakay din ang tao sa kapahamakan. So, pagdating ng araw, ito po ay ating ipagbibigay sulit sa ating Panginoon. Naging instrumento ba tayo upang kumagkagayon? Ang mga tao ay maakay sa liwanag at sa kanyang dakilang pag-ibig at kabutihan. O ang mga tao na tumitingin sa atin ay naakay sa kapahamakan. Tayo po ang siyang magbibigay ng kapananagutan sa ganung mga bagay. Pastor, pagpatuloy po natin ating pag-aaral, napakagandang halimbawang iniwan ni Haring Hosias. Kaya lamang, yung sumunod na hari, yung anak niya na, yung kanya rin mismong anak, ay hindi lumakad sa daan ng kanyang amang hari. Manakapay, inakay niyang Israel sa kapahamakan. Ano ba mga kasama ang ginawa nitong kanyang anak na ang pangalan ay si Joachas? Dito sa wikang Tagalog na, medyo may kahirapang... Salom ang sabi rito. Shalom. So ano yung kanyang kasama ang ginawa na sabihin natin na naakay na talaga ang Israel sa kapahamakan? Ayan, magandang tingnan natin sa Jeremias. Bumalik tayo sa aklat ng Jeremias, Pastor. Dahil itong hari, yung mga anak at mga apo na sumunod, ay maikli lamang yung kanilang paghahari. At maikli rin yung description ng banal na kasulatan. Jeremias 22, Pastor. Okay, sa Ang talata ay 10 hanggang 12. Kasi ang tinatalakay natin ay yung sumunod kay Hoseas na kanyang anak. 22, ang talata ay 10 hanggang 12. Ganito ang wika. Huwag ninyong iyakan ang patay, o panaghayan man ninyo siya, kundi iyakan ninyong mainam ang yumayaon, sapagkat hindi siya babalik, o makikita man niya ang kanyang lupaing tinubuan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol kay Salum na anak ni Hosias, na hari sa Huda, na nagharing kahalili ni Hosias na kaniyang ama, na lumabas sa dakong ito. Siya'y hindi nababalik pa rito, kundi sa dakong pinagdalhan sa kanyang bihag, doon siya mamamatay at hindi na niya makikita ang lupaing ito. Napansin niyo, itong haring ito, Pastor, ang sumunod sa kanya, ito yung dinala sa pagkabihag. Dahil, imbis na ang sabi ng Panginoon, kaibiganin ninyo ang Babylonia, huwag niyong labanan. Eh anong nangyari? Mayroon sila nung, hindi, masasamang mga tao yan. Kami yung bayan ng Diyos at yung mga yan ay hindi marunong kumilala sa Diyos. Kinalaban nila eh. Binigyan na sila ng warning ng propeta ng Diyos na wag. Pero nung ginawa nila... Nandoon yung payo sa kanina ni Propeta Jeremias na makipagkaibigan na at makipagkasundo. Pero ang kanyang ginawa, humanap ng makakampi niya, ito mga taga-Ehipto. At sila'y nag-allied forces na yan at ang wika nila, labanan natin. Ay, ito yung naging kanyang kapahamakan. Ito yung, kung minsan ay pinakikita yung, mayroon ng pabalita ang Diyos pero hindi nila sinunod. Na dapat ikabubuti ng lahat. So ano nangyari dito? Eh di naging kasiraan. Marami ang namatay, bata, matanda, naging kasama doon sa desisyon ng isang leader na nagkamali sa pagsunod sa Diyos. Sa madaling sabi, Pastor, ay ang isang malaking kasamaan na naganap dito ay yung hindi pagsunod sa payo na ibinigay ng Propeta Jeremias. Tama yun, Pastor. So maaari rin, Pastor, sa ating kapanahonan ngayon ay meron tayong mga payo na ibinibigay sa ating iglesia sa pamamagitan ng ating propeta na kung ito'y ating hindi rin susundin, ay maaaring maging sa ikapahamak din natin. Kaya napakahalaga rin dito yung pagsunod. Mahalaga yung pagsunod kasi ito yung susi na tayo yung kinikilala natin ng Diyos na siya yung nangunguna sa atin. Kung minsan umiiral kasi, Pastor, yung karunungan ng tao na gusto natin pakitang mas maalam tayo kaysa sa mga payong yan at alam natin ang ating kakayahan, ay naakay tayo sa kawalan ng pagpapasakop at nagiging dahilan din ang ating kapahamakan. So, paano, Pastor, ang pagtulong sa, dito naman may binabanggit na yung pagtulong sa mahirap. Paano ito nakakatulong sa atin na lalo pa nating makilala ang Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mahirap? Alam mo, ito yung isa sa mga issues na naging dahilan kaya bumagsak ang mga pangulo Kanilang, imbis na tulungan ang mga maralita, ay inabuse pa nila. At lalo silang kinamkam ang kanilang mga ari-arian at pinahirapan. Sa talatang 16, Pastor, ng Jeremias 22, ay naroon yung dinidiin mong pagtulong sa mga mahihirap. Okay, ganito wika sa Kapitulo 22, talatang 16 ng Jeremias. Kaniyang hinatulan ng usap ng dukha
at mapagkailangan, na magkagayoy kinabuti nga. Hindi baga ito ang pagkilala sa akin, sabi ng Panginoon. No. Sabi ng Panginoon, ang pagkilala sa akin ay yung pagtulong sa mga dukha. Anong ibig sabihin? Kasi maraming mga nangangailangan sa ating kapaligiran. Okay? Ito yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus nung siya narito sa lupa, na if you have done this, kung nagawa nyo ito sa mga maliliit na ito, sabi niya, doon sa mga maralita, mga nasa prisuhan, mga balo, at kung ano-ano pa, kung ginagawa natin ito, ay mas nakikilala natin ang Panginoon sapagkat mahal niya ang lahat ng tao, lalo na itong mga nagdarahop at naghihirap. So sabi, itong sumunod na haring ito ay talagang walang pakundangan sa mga mahihirap at yung hindi nabibigyan ng katarungan. At dito binanggit sa ating leksyon at sa banal na kasulatan na ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay ang maganda mong pakikitungo sa iyong kapwa. Kung hindi maganda ang pakikitungo sa iyong kapwa, ay pinapahayag mo na ikaw laban sa Diyos. Lalong-lalo na dito sa mga dukha. Kasi itong mga dukha ay talagang wala silang magagawa eh. Helpless sila pagka sila inoppress ng mga nakakataas at may mga katungkulan o kaya yung mga marami ang pera, ay kawawa. O pinagtrabaho. Ang isang setting nito ay pinagtatrabaho sila, hindi binabayaran. O kaya ay meron silang kaunting ari-arian, anong gagawin pa? Kukunin pa ng mga mas nakakarami na. Kawawa at ang Diyos ay hindi natutuwa sa ganitong mga kapasyahan. So, Pastor, itong sumunod pang hari, si Jeconias, siya naman ay anak ni Joacim. Ano pang kanyang mga ginawa na kasamaan na naakay ang Israel? Now, dito sa, balikan natin sa 22, Pastor. Okay? Ang talata ay 13, at baybayin natin hanggang 18. Sa niya na nagtatayo ng kaniyang bahay sa pamamagitan ng kalikuan at ng kaniyang mga silid sa pamamagitan ng kalisyaan na pinapaglilingkod ng kaniyang kapwa na walang upa. At hindi niya binibigyan ng kanyang kabayaran. Na nagsasabi, ako'y magtatayo ng maluwang na bahay at maluwang na mga silid at nabubuksan ng mga dungawan at nakikisamihan ng sedro at nakukulayan ng pula. Ikaw bagay maghahari sapagkat ikaw ay mayroong lalong maraming sedro? Hindi ba ang iyong ama ay kumain at uminom at naglapat ng kahatulan at kaganapan na magkagayoy kinabubuti niya? Kaniyang hinatulan ang usap ng duka at mapagkailangan na magkagayoy kinabuti nga. Hindi ba ito ang pagkilala sa akin? Sabi ng Panginoon. 17. Ngunit ang iyong mga mata at ang iyong puso ay sa kasakiman lamang at upang magbubo ng walang salang dugo at sa kapigatian at sa kaharasan upang gawin. 18. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon tungkol kay Joacim na anak ni Josias na hari sa Huda. Hindi nila tataguyan siya na sasabihin, kapatid kong lalaki o kapatid na babae. Hindi nila tataguyan siya na sasabihin, Panginoon o kaniyang kaluluwalhatian. 19. Siya'y malilibing ng libing asno, nahihilahin at itatapon sa labas ng mga pintuang bayan ng Jerusalem. Narito. Kung babaybayin ninyo, itong haring ito ay gustong magtayo ng mga istruktura, mga building, at gagamitin niya yung mga forced labor na mga manggagawa na hindi naman binabayaran. Mahirap ito. Ito yung isang situation na ayaw ng Diyos. Na yun ang pobre, ayaw pinagtrabaho mo na maghapon, ayaw mong bigyan ng pambili ng pagkain, ayun ay pagiging malupit. Ang sabi sa talatang 17, walang salang dugo, kapighatian, karahasan upang gawin. So makikita natin dito na ang haring sumunod na ito ay wala ring pakundangan sa mga mahirap at ang gusto niya ay maka-accomplish ng maraming bagay. Mag-infrastructure, yung building construction ng kaharian, pero yung welfare ng mga tao ay kanyang napapabayaan. Okay. So, Pastor, ito ay, itong haring ito ay sinaakay sa, nadala na siya sa Babylonia. Ito naroon siya sa Babylonia, kasama ng kanyang mga kasamahan pa at mga iba pa mga Israelita. Paano nila nakita naman ang kamay ng Panginoon na paano naging karanasan nila sa pakikitong ginawa sa kanila ng Panginoon? Now, kung babasahin natin ang Jeremias 29:11, Pastor, mas magandang ang banal na kasulatan ang sumagot sa ating mga katanungan. 29, ang talata ay 11. Ganito ang wika. Sapagat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon,
mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Napansin niyo, ito yung isa sa pinakamagandang talata sa aklat ng Jeremias. Binanggit niya ito dun sa context na itong haring ito. Na bagamat siya ay pinarusahan, dinala doon sa pagkaalipin, kasama ng kanyang mga sambahayan at ng mga mayayaman ng Huda, ay nangako ang Panginoon na hindi ang panukala ng Diyos ay hindi masama para sa kanila, kundi para sa kanilang ikabubuti na magkakaroon din sila ng kapayapaan. So, ibig sabihin ay sa kabila ng karanasan na sila, sabihin natin na pinarusahan o sila ay sinaway, pero nandoon yung biyaya ng Panginoon. Tama yun. Nandoon yung kamay pa rin na umaalala sa kanila upang hindi sila magtamo ng kawakasan sa kawalan. Kundi alam ng Panginoon na ito kanya pinahintulot upang ituruan lamang sila, upang matuto sila ng mga leksyon. At kung pipiliin nila ang manumbalik, ay magaganap yun sapagkat patuloy nilang nagiging kanasan ang kamay ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon, sa kabila na sila nasa, sabi natin, nasa pagkabihag sa Babylonia. Kaya nga nandun sila doon sa ikatlong part ng cycle. Hinihintay ng Diyos na sila'y magsisi. Hindi ba sila'y nag-rebel, sila ay pinarusahan, retribution. At naroon sa Babylonia. Naroon na sila, pero hindi nila ginagawa yung pagsisisi. Naroon pa rin yung pagmamataas na, bayan pa rin kami ng Diyos. Na walang epekto sa kanila yung ginagawa na ng Diyos na pinahintulutan niya yung kanilang mga kaaway para ituwid ang kanilang mga landasin. Pero ang maganda naman dito, Pastor, nung makita nilang talagang tama si Propeta Jeremias na mas maigi sanang sila sumunod na, ay nakita rin naman nila yung kanilang mga kasalanan niya at kagaya ng binanggit natin dito sa cycle, ay dumadating yung pagsisisi. Yan. Diyan pumasok, Pastor, yung merong ilan sa kanila. Yung nalabi nakita natin. Mamaya-maya ay tatalakayin natin yon na merong mga ilan, hindi lahat ng mga dinala sa Babylonia ay nakita yon Pero meron yung mga ilan sa kanila, remnant, yung kakaunti na nakilala ang kanilang pagkakamali na dapat silang muling bumalik sa Diyos. Dahil bagamat sila naroon sa Babylonia, ay nadinig pa rin nila ang mga mensahe ni Propeta Jeremias. At nalaman nilang tama ang sinabi ni Propeta Jeremias na yung kanilang magiging karasan, ayon sa sinabi ng Panginoon, ay naganap. Na darating sa kanilang kasakunaan, ay talagang naganap ayon sa kanyang hula. Pastor, ibinigay ang pangako ng magandang hinaharap at ng pag-asa. At ito'y nagbigay ng inspirasyon sa kanila upang magpatuloy na mamuhay na mananampalataya. Ay sa atin namang buhay ngayon, Pastor, ay paano natin maangkin yung pangakong ito na magandang hinaharap at pag-asa? Maganda yan, Pastor. Kung titingnan natin ang nangyayari sa ating kapaligiran ngayon at sa mga balitang nangyayari, pag nanood tayo ng telebisyon, nagbasa ng dyaryo, ay puros kuminsan na hindi maganda ang mga nangyayari. Mga trahedya, mga kapahamakan, at hindi exempted ang bayan ng Diyos. Kuminsan ay pag may aksidenteng bus o kung ano paman, mayroong tsunami na nangyari, alam ko mayroong mga ilang mga tapat na anak ng Diyos na napapasama sa ganong mga trahedya. Pero huwag tayong manlupaypay sapagkat itinuturo ng ating leksyon na ang Diyos ay nangako na mayroong magandang hinaharap, future na ating tatanggapin ang isang mas mabuting kalalagayan. Basta magtapat tayo ngayon, yung pagtatapat ngayon ay susuklian ng Diyos ng mabuting gantimpala pagdating ng mga huling araw. Tama. Maganda sinabi yung Pastor na kuminsan hindi natin gustong madamay pero nadadamay tayo. Siguro tawag dito yung collateral damage ba? Dahil sa halimbawa nagkaroon ng giyera, ay talagang nandun ka, ay nasa lugar mo naganap, ay talagang nadadamay. Ay sa laban sa pagitan ng mabuti at masama, ay talagang kuminsan nadadamay talaga tayo napapahamak. Pero sa mata ng Panginoon ay siya nakahandang gumawa ng kagantihan sa atin. Basta tayo ay kumikilala at nagtatapat sa Kanya. At laging meron yung, sa pag-aaral ng Jeremias at ng Isaiah, meron yung apocalyptic expectation Yung hindi dito sa lupa, pero merong inihahanda ang Diyos ng mas malagandang lugar na doon ay wala ng ganitong mga pangyayari na magiging dahilan ng kamatayan o pighati o mga kung ano pang sakuna na darating. So sa ibang sabi, Pastor, ay bagamat sa lupang ito, umaasa rin tayo ng gantimpala, pero ang ultimong gantimpala talagang pinapangako ng Panginoon ay yung langit na bayan bagong langit, bagong lupa na tatahanan na hindi na magkakaroon pa ng mga karansang kanilang dinaanan. Pastor, puntahan natin yung huling hari ng Huda. Ito ay si Sedecias. Ano bang uri ng kanyang pangangasiwa na ginawa na talagang
sa kanyang panahon na talaga pumutok yung talagang digmaan na talagang naakay na siya sa silang lahat sa pagkabihan. Sa Segundo Cronikas, Pastor, balikan natin ang tala ng mga Cronikas, 36, ang talata ay 14. 36:14. Narito, ito yung huling kabanata ng mga sulat sa mga taga-Cronikas. Okay? Ang sabi rito sa talatang 14, Talatang 14. Ganito umika. Bukod dito'y lahat ng mga pinuno ng mga saserdote at ang bayan ay nagsisalangsang na mainam ayon sa lahat na karumal-dumal ng mga bansa at kanilang dinumhan ang bahay ng Panginoon na kanyang itinalaga sa Jerusalem. oh, ito na yung kasukdulan. Aha. Itong si Sidikayas, yung mga gamit doon sa templo Aha. na sagrado o Aha. banal, ay ginamit nila sa kanilang piyesta at sa mga pagpaparty nila at mga piging para sa kanyang mga kawal at kanyang mga general. So itong ginawa nilang ito isang tahasan ng paghamon sa Diyos. Paghamon sa Diyos. So ang Diyos na nagnanais na sila ay mailayo sa kapamakan ay hinamon pa nila ang kapangyarihan nito na para bagang subukan na. Oh, hindi nila pinaghiwalay yung pangkaraniwan at saka yung banal. Ang sabi ng sa aklat ng Ezekiel. At ito'y nangyari din sa kanilang kapanahunan na pinabayaan nila na yung mga banal na mga bagay ay naging parang ordinaryo na lamang para sa kanila. Ang templo, noong unang panahon, hindi ka pwedeng pumasok doon sa kabanal-banalang dako eh. Pili lang ang pwedeng pumasok. Pili lang ang pwedeng doon. Yung at parang saka, mataas na nandoon sacerdote talaga yung pagpapakabanal mo na bago pumasok. Pero ito narito yung mga hari, narito yung kanyang mga pare, mga saserdote, pero tahasan nilang ipinakita na ang lahat ng mga bagay na pangkaraniwan at gagawin nila ayon sa kanilang kagustuhan. Tama yun, Pastor. Pastor, sa ating kapanahon na nagaganap din ninyo, na may mga tao ngayon na binabaliwala ang mga bagay na pinahalagahan ng Diyos. Halimbawa nito, Pastor, ay ang sabi ng Panginoon na ingatan yung banal ang ikapitong araw ng Sabat. Pero ang sabi ng mga tao ngayon ay, hindi, pare-pareho na lang yan. Pare-pareho lang yan. Kahit anong araw ka sumimba, okay lang. Nung araw ay sinabi ng Panginoon na iba yung pangkaraniwang apoy doon sa apoy na panukala ng Panginoon. So, pinapakitang mabuti yung iba yung banal, iba yung pangkaraniwan. Pero ngayon ang tao ngayon ay hindi, pare-pareho lang yan. Sa bagay na ito ay naakay din tayo sa gayong kalagayang ang sanlibutan natin ito ay dadating din sa kanyang kawakasan na paparusahan ng Panginoon. Ang kadahilanan sapagkat hindi natin pinakundanganan ang mga bagay ng Panginoon. Ang mga bagay na banal ng Panginoon ay tinitingnan ng tao ngayong pangkaraniwan. At mapapansin natin, Pastor, na kapag yung Pangulo, uulitin natin, ay siya na yung nanguna, di siyempre susunod yung mga tao. Kasi akala nila yun ang tama dahil siya yung binigyan ng karunungan, siya yung nakakaalam ng meron siyang mga tagapayo, at dahil doon, ang tao, mas maraming mga tao ang nahihikayat na gumawa ng hindi tama. Pastor, nabanggit mo yung payo. Ano naman ang ipinayo ni Propeta Jeremias sa kanilang kalagayang ganoon? Nandito yung siguradong pagbibigay ng babala ng Panginoon bago naman yung pagdating ng kapamakan. So ano yung payong binigay ni Propeta Jeremias sa huling haring ito ng Huda? Sa Kapitulo 38, Pastor, ng Jeremias, pumunta tayo doon, ang talata ay 14 hanggang 18. Sa Ating pansin. Jeremias 38, ang talata ay 14 hanggang 18. Ganito ang wika. Na magkagay nagsugo si Sedekias na hari at ipinagsama si Jeremias na propeta sa ikatlong pasukan na nasa bahay ng Panginoon. At sinabi ng hari kay Jeremias, magtatanong ako sa iyo ng isang bagay, huwag kang maglihim ng anuman sa akin. Na magkagay sinabi ni Jeremias kay Sedekias, kung sasasayin ko sa iyo, hindi mo baga tunay na ipapapatay ako? At kung bigyan kita ng payo, hindi ka makikinig sa akin. Sa gayoy si Sedekias ay sumumpang lihim kay Jeremias na nagsasabi, buhay ang Panginoon na lumalang ng ating kaluluwa. Hindi kita ipapapatay o ibibigay man kita sa kamay ng mga lalaking ito na nagsisiusig ng iyong buhay. Na magkagayo sinabi ni Jeremias kay Sedekias, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hubo, ng Diyos ng Israel, kung iyong lalabasin ang mga prinsipe ng hari sa Babylonia, mabubuhay ka nga, at ang bayang ito ay hindi masusunog ng apoy.
at ikaw ay mabubuhay at ang iyong sangbahayan. Ngunit kung hindi mo lalabasin ang mga prinsipe ng hari sa Babylonia, mabibigay nga ang bayang ito sa kamay ng mga Kaldiyo at kanilang susunugin ng apoy at ikaw ay hindi makatatanan sa kanilang kamay. Narito, itong si Haring Sedekias ay gusto niyang malaman kung ano yung mangyayari. Kasi lumulusob na yung mga kaaway. Oho. Ang sabi ni propeta, kasi ang sabi ng mga ibang mga propeta na tagapayo niya ay, hindi, huwag kang lalabas dito. Hindi nila makukubkub ang bayang ito. Ito'y bayan ng Diyos. Oho. Pero ang sabi ni ni Jeremias, lumabas ka, harapin mo. Huwag kang lumaban. Mag-submit ka sa kanila. Pero sabi ng hari, o sige, hindi susunod ako sa iyong kagustuhan. Pero later on, hindi rin siya sumunod. Nakumbinsi siya ng mga kasamahan niya at lalo tigit may mga bulaang propeta rin na nagsasabing hindi, ang templo ay narito at iingatan tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Pero kontra ito sa payong ginawa ni Jeremias at ito'y naging kadahilanan ng kanilang pamakan. Pagkabihig. Oh. So Pastor, dito nice kung tingnan natin yung isang mahalagang leksyon na ang hindi pagsunod sa payo ng propeta ay nagiging kadahilan din ng ating kapahamakan. Kagaya ng kapahamakan na sinapit ng bansang Israel. Hindi sila nakinig at dahil doon, kung ano yung inihula sa kanila magaganap, eksakto ang description na ganoon na naganap sa kanila sapagat hindi nila pinakundanganan ang payo ng ating propeta na si Jeremias. Kaya mahalaga, Pastor, na yung pakinggan ang mga salita ng mga propeta na ipinahayag niya sa kanyang mga salita sapagkat kung ito'y ating hindi pakikinggan ay mayroong mga bunga na ito'y magdadala sa atin ng kapahamakan. Sa Jeremias 39, Pastor, narito yung resulta ng tahasang pagtanggi sa pabalita ng Diyos. Jeremias 39, ang talata ay 8 at 9. At sinunog ng mga Kaldiyo ng apoy ang bahay ng hari at ang mga bahay ng mga tao at ibinigsak ang mga kuta ng Jerusalem na magkagayoy din nalang bihag sa Babylonia ni Nabuzaradan na kapitan ng bantay ang nalabi sa mga tao na naiwan sa bayan, gayon din ang nagsilipat na nagsikampi sa kanya at ang nalabi sa bayan na naiwan. Okay, pansinin niyo rito ay dumating yung kasiraan sa kanila. Kasi direct na katahasang ayaw nilang makinig doon sa pabalita ng Diyos, kaya pinahintulutan niya na sila ay mahulog sa pagkaalipin, masira ang kanilang mga tahanan at mga ari-arian, at dinala ang kanilang mga anak na mga bihag doon sa Babylonia. Okay, so narito na ngayon yung mabigat na karanasan. Sang-ayon sa eksakto niyang hula ay nagkaroon ng kaganapan. At may mga dinala ng bihag ngayon mula sa Jerusalem patungo doon sa Babylonia. Na doon sa mga dinala sa Babylonia na mga bihag, ano naman ang payong ibinigay sa kanila ng propeta Jeremias? Now, narito ang payo, Pastor, sa 23:3, nais kong pansinin mo sa Jeremias, ang kapitulo ay 23 at ang talata ay 3. Ganito ang wika. At aking pipisanin ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat na lupain na aking pinagtabuyan sa kanila at aking dadalhin sila uli sa kanilang mga kulungan at sila magiging palaanak at magsisidami. Sa kapitulo 42 at ang talata ay 2, inulit po itong emphasis dito. 42, ang talata ay 2. At nangagsabi kay Jeremias na propeta, isinasambo namin sa iyo na tanggapin ang aming pamanhik sa harap mo at idalangin mo kami sa Panginoon mong Diyos sa makatwid bagay ang lahat na nalabing ito sapagkat kaming naiwan ay kaunti sa karamihan gaya ng namamasdan ng iyong mga mata sa amin. Okay. Sabi rito ay kaming mga nalabi. So meron yung concept dito na remnant. Yung marami yung dinala doon sa Babylonia, pero hindi sila ang ilan sa kanila yung nangangamatay, sila ay tumalikod, yung iba ay tumanggap na ng mga paglilingkod ng mga Diyos-Diyusan doon. Pero meron yung nalabi na nanatili na nagtapat sa Panginoon doon. At pinangakuan silang, ibabalik ko kayo doon sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga magulang. So sa kanilang karanasan na sila yung dumaan sa sabi natin malaking digmaan na yon at nanangin talunan, ang templo'y nasunog, ang kanilang bahay na wasak, at dinalang bihag ang iba sa Babylonia, sa ganung kalagayan ay binigyan sila ng pag-asa. At yun ay napakalaking mapangahawakan nila para sila ay magpatuloy na naroon ng pag-asang
sila'y hindi iwanan ng Panginoon. Talagang ang Diyos ay hindi naman sila iniwan. Kasama sila ng Diyos. Doon sa kanilang pagpunta sa Babylonia, ay kasama nila. Kaya nga sa ibang mga aklat ng Lumang Tipan na sila'y naroon sa Babylonia, ipinakita ng Diyos na yung kanyang bayan na pinahintulutan niya na mabihag at madala sa pagkaalipin, ay siya pa rin ang Diyos na nagliligtas sa kanila. Kay Daniel, yung kanyang mga kaibigan, yung kanilang yung hindi nalaman yung kanumang panaginip ng hari, ay sila ang nakapagpahiwatig at ipinakilala nila itong nalabing ito ng mga grupo. Kailan lang sila na merong Diyos na nagbibigay ng pangunawa at nagliligtas sa kanilang kapahamakan. Okay, so nakita natin, Pastor, ang sinapit nila na kung paanong ang Panginoon ay naging matiyaga sa kanila. Pero hindi pa rin sila sumunod. Sa kabila noon, naroon pa rin ang Diyos na patuloy pa rin sumusunod sa kanila at patuloy na naghahangad pa rin ng ikabubuti nila. Sa kabila na ang iba'y nadalan sa pagkabihag at ang iba naman ay may mga nalabing na iwanan doon sa Jerusalem, pero sa lahat ng mga karansang ito ay naroon pa rin ang kamay ng Panginoon na nagmamahal at naghahangad na may maganda siyang plano sa kanila. Kaya nga naroon yung pangako ng pag-asa at mabuting hinaharap. Pastor, ang iyong huling panyaya sa ating mga kaibigan at mga taga-subaybay. Sa ating mga taga-subaybay ay nais kong anyong pansinin na itong madilim na kasaysayang ito sa bayan ng Diyos, yung huling 4 na hari na naging hindi tapat sa kanilang pangunguna at pagsunod sa kalooban ng Diyos, nagdala ito ng kapahamakan sa bayan ng Diyos. Kaya nga sa atin ding mga nangunguna, ay pansinin natin na baka tayo magdala din ng hindi tamang impluensya sa paglilingkod sa ating mga kapatid. At kung ito ay mangyari, dapat, kagaya ng mga narito na mga nadala sa pagkabihag, ay natutunan nila na dapat sila magpakumbaba, humingi ng tawad, at sumunod sa Panginoon at maging tapat na saksi kung saan man sila naroon. So maraming salamat pa, Pastor. At sana po mga minamahal natin mga kaibigan ay sa pamamagitan ng pag-aaral ito, sabi natin napakalungkot na karansan sapagkat naroon yung kanilang hindi pagpakundangan sa salita ng Panginoon. Gayunman, sa kabila ng mahirap na karanasan ito, ay naroon pa rin ang kamay ng Panginoon naghahangad ng kanilang ikabubuti at ibinigay ang pangako ng pagdating ng ating Panginoong Hesus na siyang gagawa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa sa kanyang bayan at magkakaroon isang kawan na kung saan ito nga ang bayan ng Diyos sa huling kapanahonan. Sana po sa pamamagitan ng aral na ito mga minamahal namin mga kaibigan ay nakapulutan natin ang mabuting mga aral na higit na mas mabuti at mayroong karunungan ang tayo ay palaging humanap sa Panginoon, gawin ang kanyang kalooban at mamuhay na may pakikipagpayapa sa Kanya, may pakikipagpayapa sa ating kapwa at ginaganap natin ang lahat ng kanyang kalooban. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay at sa ating po pagtatapos, minsan pa po tayong dumako sa ating panalangin. Mahal namin Diyos na nasa langit, natunghayan po namin ang mapait na karansan ng bansang Israel. Kung paanong sa kabila ng inyong mga pagtitiyaga at paghahangad na sila po ay sumunod sa inyong mga kalooban, gayunman naroon ang mga pagtanggi. Subalit hindi nyo rin po sila pinabayaan. Kayo po, Panginoon, ay patuloy na gumagawa at patuloy nyong inaakay ang inyong bayan, ang mga nalabi na nakahandang sumunod sa inyo, na sila po inyong pinangakuan ng magandang hinaharap at pag-asa. Gayon din po, Panginoon, ang bawat isa amin. Kami nangahawak sa inyong pangako. Ano man ang daanan namin sa lupang ito, hawakan lamang po ninyo, Panginoon, ang aming mga kamay. Akayin niyo po kami, Ama, na sa bawat araw na lumilipas, patuloy lamang kami maakay na maging malapit sa inyo at ginaganap ang inyong kalooban sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ipatong minsan pa sa amin, Ama, ang inyong makapangyarihang kamay na ginawaran ng inyong mahal na basbas ang bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po at pagpalain kayo lahat muli ng ating mahal na Diyos.